Tama po ba? So, sa mata ng gobyerno, walang pinanganak na Angelito Go at Amelia Lial dito sa ating bansa. Tama po. Tama, po. wala hong pinanganak. Tama po, Senator. Okay, so yung kanyang claim, storya lang. Maaari po. Pero maaari din po na hindi nakapagparehistro yung... May posibilidad po na hindi nakapagparehistro lang po yung mga magulang po ni Mayor. O pwede pong mangyari yun. Pero sa ngayon, Pero sa ngayon, maaari din po at mataas din po ang posibilidad na hindi existing yung mga taong ito. so hindi existing, nag-exist lang siya sa kwento ng kanyang ama. Senator Risa, our chairperson. Susundan ko na lang po yung mga naitanong nyo at para po mabuo yung kwento. At marami na hong natanong at marami na hong nasagot, pero marami pa rin dapat ibigay na detalye. Gusto ko tanong kay Mayor Guo. Nabasa ko rin po yung inyong post tungkol sa inyong buhay at kanina narinig ko rin yung mga sagot ninyo. So, nakilala nyo ba ang iyong biological mother? Your Honor, hindi ko po siya nakilala. So, never nyo siya nakilala? Never ko po siya nakilala. Saan nyo nakuha yung kwento na kayo ay anak ng isang kasambahay? Father ko po. Sa father niyo po? Opo. So, ito ay kwento lang ho ng inyong father? Yes po, Your Honor. Okay. Kaya tinago po niya ako sa farm po. Sinabi ba ng father ninyo kung ano po yung nationality ng inyong biological mother? Filipino po. Filipino siya, Opo. sinabi niya. At Opo. sinabi niya ang pangalan ay, anong pangalan po nung biological? Amelia Lial po. Amelia Lial po ang Opo. pangalan. Okay. And okay. At kanina ipinakita po ng ating chairperson na si Amelia Lial wala pong birth certificate. No? Si Angelito Go wala ring birth certificate. So sa mata po ng gobyerno, hindi ho sila pinanganak ho dito. At gusto ko rin itanong yan kay attorney sa LRA, Attorney Ronnie Tababa. Ng PSA pala, sorry. PSA. Name ng PSA. Yung representative sa PSA. Si Attorney Attorney Ambatali, Sen. Yeah. Sherwin. Attorney Eliezer. Tama po ba? So, sa mata ng gobyerno, walang pinanganak na Angelito Go at Amelia Lial dito sa ating bansa. Tama po. Tama, po. wala hong pinanganak. Tama po, Senator. Okay, so yung kanyang claim, storya lang. Maaari po. Pero maaari din po na hindi nakapagparehistro yung... May posibilidad po na hindi nakapagparehistro lang po yung mga magulang po ni Mayor. O pwede pong mangyari yun. Pero sa ngayon, Pero sa ngayon, maaari din po at mataas din po ang posibilidad na hindi existing yung mga taong ito. so hindi existing, nag-exist lang siya sa kwento ng kanyang ama. Yes po. For now, di ba? Okay. Yes, Senator. Gusto ko ma-establish ho yun. At doon po sa birth certificate, pakita ho natin, nalabas ho kanina ito ng ating good chairperson, Senator Risa, na doon sa birth certificate, nakasulat doon, kasal yung kanyang ama at ina. Tama? Pero ang PSA, at tatanong ko ulit si Attorney Eliezer, nag-issue ho kayo ng certificate na walang marriage certificate si Angelito Go at Amelia Lial. Tama? Tama po, Mr. Chair. So sa mata ng batas, hindi ho sila kasal. Apo. No? So malaking posibilidad rin na itong birth certificate mali po'y nakalagay dyan. O Tama. hindi ho tama ang nakalagay dyan. Tama? Tama po. Alright, sige. Sa pag-a-apply po sa PSA to ulit, no? Ito po ay late registration. Tama?
At nag-apply siya, last time na-mention 17 years old, pero nung tinignan ko late in dates, 19 years old na siya nung nag-apply ng late registration. Tama ho sa PSA? Attorney Lesar? Tama po. Okay. And sa pag-apply ng late registration, may mga requirements. Correct? Tama po, Mr. At may mga salaysay na ibinibigay yung applicant. No? Tama po. So ito po, ang nag-apply dito, tatay niya. Tama po. Hindi po si Mayora. Opo, opo, Mr. Chair. Sa proseso nyo ba? Okay. So mayroong application at itong mga information na nakasulat ho dyan, lahat yan ay base sa information na ibinibigay ng tatay niya. Opo. Dito sa dokumento, Ito po, Honorable Senator, ang informant or ang nagparehistro dito ay yung tatay niya. Correct. So siya po yung naglalahad ng mga impormasyon tungkol doon sa ipinanganak na anak niya. So sinabi ng tatay niya, Filipino siya? Yeah. Tama? Tama. Sinabi ng tatay niya, kasal siya? Tama. Tama? At yun muna ang dalawa. Nasabi kanina ni Mayor Guo, hindi Filipino tatay niya. Nakasulat sa, base sa salaysay ng tatay niya, doon sa birth certificate nakasulat Filipino siya. So hindi magtugma to. At doon sa incorporation papers, pakita namin incorporation papers, consistent na Chinese ang nationality ng tatay niya. Papakita namin yung incorporation papers. Sige, habang ipapakita na lang yan. So ang ibig sabihin, yung salaysay ng tatay niya, hindi totoo. Mataas po ang posibilidad na hindi totoo yung salaysay niya nung nagrehistro po ng birth certificate. Nagsinungaling siya na Pinoy siya. Nagsinungaling siya na Filipino siya. Tama po. Tama? Posible po yun. Posible yon. Nagsinungaling siya na kasal siya kay Amelia. Opo. Tama? Posible po. So itong birth certificate na ito, pwede ba nating sabihin defective or invalid? Mali-mali information eh. Maaari rin po nating pag-isipan po na marami pong irregularidad dito sa birth certificate na to. Dalawa na irregularidad eh. No? At critical in irregularidad, di ba? Dahil in Filipino, dito declared Filipino yung tatay pero hindi, nasabi nga hindi. Dineclare na kasal pero alam natin walang records, di ba? At pangatlo, si Amelia Leal, sinabi nyo, walang records tungkol sa kanya. Sa mata ng batas, walang taong pinanganak na Amelia Leal. Pero dito, merong Amelia Leal. So posible si Amelia Leal, hindi rin totoong tao. Maaari po. Correct? Opo. So tatlo na. Si Amelia Leal, hindi totoong tao, hindi Filipino ang tatay niya, hindi kasal siyempre hindi kasal kasi hindi totoo, no? Diba? So, pwede ba natin ulit sabihin itong birth certificate? Sabi nyo kanina, irregular. So, pag irregular siya, hindi natin pwedeng gamitin ito as para basehan sa anumang dokumento. Senator Sherwin, before Attorney Ambatali replies, just like to acknowledge the presence of Senator Lauren Legarda. Salamat, ma'am. Thank you, Madam Chair. And after Senator Gatchalian, may this representation be given a chance to ask questions? Certainly. I just want to know, when you're conducting hearing, our Deputy Minority Leader, is there a timeline for senators to ask, or we can just run on questions? This is free-flowing, Your Okay. Honor, and the Chair will welcome your questions. Thank you very much. After I Senator Sherwin. understand this is Salamat your po. second hearing, right? With the Second? presence of Mayor Alice Guo. The second. Okay, thank you. Thank you, Sen. Lauren. Attorney Ambatali, please proceed to answer the questions of Sen. Tama po Sherwin. ba na dahil irregular ito, hindi pwedeng gamiting basehan to para sa mga dokumento? Ang isang birth certificate po kasi na nakarehistro, pwede siyang maging basihan pero hindi po ito absolute na basihan ng isang existence ng isang tao. Pwede pa rin po itong ma-file ng isang kaso like a petition for a cancellation of birth certificate kapag hindi po ito naaayon doon sa mga
requirements na dapat nakapaloob sa isang valid na certificate. Okay. Pero ito kasi, ang birth certificate ngayon kasi nagiging basic document na ito sa marami. No, nagiging default basic document na ito. Sa passport, kailangan birth certificate. Sa PhilHealth, nagiging birth certificate. Even though hindi rin i-require ng COMELEC, pati certificate of candidacy, birth certificate na rin. So, ang ibig ko sabihin, nagiging basic document na siya. Kung ang basic document ay irregular, obviously, yung susunod na dokumento, irregular na rin. Tama? Tama po. Oo. Like in the case of Mayor Guo, dahil ang declaration niya sa kanyang certificate of candidacy ay Filipino, pero dito sa kanyang yung birth certificate niya irregular, hindi natin pwedeng sabihin totoo Filipino siya dahil irregular yung kanyang birth certificate. Apo. Tama ba yung aking chain of thought? Ang birth certificate po ay isa lamang sa mga patunay kung ikaw ay Filipino o hindi. Pwede rin po na dahil nga po may irregularidad dito sa may birth certificate, pwedeng meron pong mga ibang mga ebidensya na makakapagpatunay na hindi ka po talaga Pilipino. At ito po yung tinutukoy po natin na pwedeng gamitin sa ating mga korte para walang visa itong birth certificate o mapakansela itong birth certificate. Dali po, kunin ko lang yung notes ko. Sa ganitong sitwasyon, kasi ito klaro ho yung sitwasyon no, na hindi nga mahanap yung nanay, hindi mahanap yung tatay, hindi ho Filipino, hindi ho kasal sila, irregular itong birth certificate. Pwede ba natin ma-establish na, kasi dito sa birth certificate, nakasulat ho dito, klaro, sandali ho tingnan. Na ang citizenship niya ay Filipino. So, pagtingin ho natin dito sa birth certificate, pwede ba natin sabihin ng buong-buo na Filipino si Mayor Guo? Base doon sa mga facts, Itong mga facts ho, hindi naman ho to galing sa kwento No? Hindi ho ginawang kwento to. Ito ho yung mga binigay nyo sa aming mga dokumento. Hindi ho nag-rely ho kami sa kwento o sa mga narinig, nag-rely ho kami sa dokumentong kayong binigay nyo. Apo. Mr. Senator, base po dito sa birth certificate ngayon ni Mayor Alice Guo, ang nakalagay po dito, ang mother po niya ay Filipino, which is who is Juan Amelia Leal. Pero hindi natin mahanap yan, di ba? Opo. Hindi siya pinanganak dito Wala tayong birth certificate Wala nga po tayong birth certificate noon. At ang kanyang father ay Angelito Guo, na dineclare din po nung tatay niya, na siya din po ang informant, by the Yes. way, ng Alam na-establish natin Opo. yan na hindi totoo yun by the mere admission ni Mayor Guo. Di ba? dineclare din po niya na Filipino din po siya. Oh, correct. So based dito sa dokumentong ito, since ang pinagbabasihan po natin sa pag-establish ng citizenship ay yung citizenship ng mother, at ito din po yung mga nakalahad lamang sa birth certificate. Kung ito ay ang pagbabasihan natin, sasabihin natin na Pilipino nga Pero base doon sa certification nyo na walang Amelia Leal, Chinese ang kanyang tatay, hindi kasal ang kanyang magulang, ang kanyang citizenship? Nag-conduct po kami ng fact-finding po dito, Senator, and I would like to refer this to ANS Marisa Grande, because she is more privy on the investigation. With the permission of the chair? Yes, Sen. Sherwin. Ma'am Grande, please address the questions of Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chair. We conducted a fact-finding investigation to find out ano po yung mga supporting documents that was submitted. Kasi it was clearly stipulated in the birth certificate na Filipino yung father, si Angelito Guo. So our field office went to the Tarlac Civil Registry Office, and based on the findings of this finding po,
Ang naka-attach lang na supporting documents is the negative certification na siguro mamaya po ay explain din po sa atin ng mahal na civil registrar ng Tarlac City. So basically, Senator, yung mga requirements kasi natin for the delayed registration are one, the affidavit of delayed registration na nasa likod, which is self-declaration yun ng father na siya ay Pilipino, pinanganak si Mayor Alice sa Tarlac, and these are the information. And then meron din po yan, affidavit of two disinterested person who knows the facts of birth of Mayor Alice. And aside from that, meron po dapat yan any two public documents that support na si Mayor Alice ay ito yung kanyang place of birth, ito yung kanyang mga facts like baptismal or any public documents, insurance ng parents. Kasi ito po yung nagpapatunay, makikita mo dyan kung ano ba ang citizenship ng father and also the mother. And also we confirm, Senator, na wala pong birth certificate si Amelia Leal. So based din po sa other birth certificate ng mga lumalabas na kapatid ni Mayor Villaruel yung middle name. Trinay na rin po namin yan na i-verify, but Amelia Villaruel Leal is not existing, whether that be a certificate of birth, marriage, and also yung sa death. Wala po kaming record. And siguro just to clarify na din, Madam Chair, that we submitted another birth record na anak din po ni Amelia Leal and Angelito Goo in the name of Wesley Goo. So a while ago, sinabmit na po namin po ito sa Committee Secretariat, Madam Chair and Senator Win. So lumalabas po na based dun sa mga information ng records ng PSA, there are 4 na anak po ni Amelia Leal and also Angelito Goo. And 2 po dito ay na-register sa Tarlac City, etong kay Mayor Alice at saka kay Sheila sa Tarlac City po ito. And the same po na informant ang father. Ang hilot po dito na nag-attend sa birth ay si Constancia Martinez, which is naka-indicate na po sa birth certificate na mga ito na disease. Meron, kung makikita niyo po sa birth certificate, may nakalagay na D. Ibig sabihin, disease. Unfortunately, Madam Chair, marami pong lumabas sa verification namin dahil common name po si Constancia Martinez. So based sa birth certificate, may 9 records na matches and also death record na 18. So kaya hindi namin ma-determine kung sino po ito. So yun po yung mga facts. And may 2 din sa anak na 4 po na registered po in Caloocan City. All of these are delayed registration po. And all of these births, ang informant po ay ang father sa Angelito Goo. Senator Win, LCR Tarlac is also here in case you want to ask them questions. Thank you, Madam Chair. So I just want to focus kay Mayor Alice Go kasi yan ang subject matter natin. So lumalabas sa inyong fact-finding, walang supporting documents except for the certificate that she is not registered in the previous NSO records, correct? Yes po, Senator. A negative certification po. Negative certification. At yung mga ibang certification, teka, meron akong na-screenshot ako nung ano eh. Yung ibang certification tulad ng affidavit of 2 disinterested persons, medical certificate, affidavit of traditional hilot, wala ho yan. Wala ho yan. At wala rin po yung at least 2, yung baptismal certificate, school records, voter ID, wala rin ho yan. Well, according to sa report ng aming fact-finding, sir, Okay. negative certification lang po ng wala pong records. So ang ibig sabihin, ang source lang nitong information na ito sa kanyang birth certificate, kung ano yung sinabi ni Angelito Go, no, yung alleged father, correct? Yes, Senator. And for the information siguro, yung nag-prepare ng birth certificate is one Relisa Ocampo, still I think under the LCRO. So isang personnel ng LCRO, and based sa report, Your Honor, ang sinasabi, they prepared the document based on the instruction of the former civil registrar. I think the last name is Gatdula, no? Yes, yes. Carlos Gatdula. Is he still
around, si Carlos Gatdula? Si Carlos Gatdula, sir, died in 2016 Okay. So, already. but based on the records, just based on the records lang, pag titignan lang ho natin yung available records right now. So, itong birth certificate, ang kanyang source, kung ano yung sinabi lang nung nag-apply. Correct? In this case, si Angelito Go. Kung tama yung sinabi niya, tama lahat. Pero kung nagsinungaling siya, sinungaling din lahat ang nakasulat doon. Tama po ba? Pwede bang mangyari yan? Well, actually, sir, based now sa mga discussion na natin, it appears na may irregularity sa registration because wala pong mga supporting documents. Correct. And then, binavalidate nyo ba lahat ng mga sinasabi na nag-a-apply ng late registration? Pag sinabing Filipino, tinitignan nyo ba yung birth certificate nung nagsabi na Filipino siya? Pag sinabing kasal kami, hinihingi nyo ba yung marriage certificate? Sir, yun pong validation of the delayed registration in the current situation post-validation po. Kasi yung pagtanggap ng application for the delayed registration, mandato po yan ng ating mga local civil registrars. And sila po yung personally na nag-i-interview sa ating mga registrant. And nagbe-base lang po tayo dun sa supporting documents na sinasubmit po ng ating mga Pero applicant. dito, para sa akin, ang pag-analyze ko ho dito, nagsinungaling yung applicant eh. Yes. Para yung kanyang mga anak maging Filipino. At pag Filipino ka, pwede kang bumili ng lupa. Tama? Foreigner, hindi ka pwedeng bumili lupa eh. Pwede kang magtayo negosyo. Pwede kang kumuha ng passport. Pwede ka rin tumakbo. Bilang mayor, congressman, governor, kahit na senador, baka mas mataas, pwede rin. Sunod dugtong-dugtong na eh. Yes, Senator. That's why yung ating pong guidelines nung revised on delayed registration ay nag-issue po kami nung through the joint memorandum circular with DILG on October of 2021. Kasi meron na rin po tayo mga feedback nga na ang delayed registration ay ginagamit. So na-abuse siya to get a legal identity. At nagkaroon na rin ho kami dito ng hearing sa Blue Ribbon. At ito established na meron talagang pang-aabuso in delayed registration. Yes, tama po. In fact, yung opening statement ng ating chairperson, yung 4 na Chinese na nahuli sa Thailand, lahat yun mayroong passport na ang basis, inamin naman ng DFA, ang basis is always birth certificate. So kung ang birth certificate galing sa sinungaling, makakakuha sila ng passport at pwede nilang sabihin na Filipino sila. Tama po, Senator. So, well, dito po sa ating guidelines, talagang yung registrant is personal na ini-interview para i-provide yung mga details. Pero walang po. validation. So kung anong sabihin niya, tatanggapin lang eh. So, May validation ba? Yung dati, not this new guidelines that you're talking about. In dati. yes, sir. Yung delayed registration is a mechanism kasi, Senator, na ginawa natin para makakuha, Correct. ma-register yung ating mga kababayan, magkaroon ng legal identity. But we recognize na may pag-aabuso nga po, and that's why nag-issue po tayo ng revised guidelines, and in-emphasize natin dito na kailangan po talaga yung due diligence on the part of our civil registrars na i-review yung mga supporting documents. Like, Senator, in fact, dun sa mga ongoing investigations namin, one of the requirements is a baptismal certificate. So, napipeke din po, no? So, marami pong mga documents. So, we really have to validate yung mga requirements po sa delayed registration. Pero na-establish natin, ito, wala kasing supporting documents. So na-establish natin ang basehan nito kung ano lang sinabi ni Angelito Go, tama? Yes, Senator. So, that being said, questionable na po yung registered na Colby. Dahil walang Certificate of supporting Life. documents. Ano ang parusa sa pagsisinungaling sa birth certificate? Sa ngayon Attorney po, Ambatali. Sorry po. Your Honor, under Act 3753, mababa po ito. Ito po ay prison correctional, which means ito po ay from 1 month lang po to 6 years ang kaparusahan sa pag-violate ng ating civil registry laws.
1 month to 6 years ang kulong. Opo. Paano Pero po pwede rin po na kapag meron po silang mga finalsify na mga public documents that can also be a crime to be filed. Ano mangyayari po dito sa birth certificate na ngayon po base sa ating pag-uusap halos lumalabas na kayo na nagsabi irregular, no? Para sa akin this is invalid dahil mali po yung information. Ano po mangyayari dito dahil ito po ay this is an outstanding and live document. That's correct, Honorable Senator. Ang ginagawa po natin dito sa mga spurious use na mga birth certificates or any civil registry documents that are invalidly secured or registered, ito po ay pinapakansela po natin. Ang PSA po ay nag-i-endorse sa OSG para sa pag-file ng petition for the cancellation of the civil registry document. At ito po kakalapin po namin ang mga dokumento para magkaroon ng case build up ang ating OSG para sa pagpa-file ng petition for Ano po ang proseso? Kayo po ang maggagawa ng investigasyon, case build-up, ibigay nyo sa OSG para mag-file? Paano po yung proseso? Can you describe to us yung process? Opo. Sa amin po manggagaling yung initial action. So ibig sabihin po, Honorable Senator, ang mga dokumento ay kakalapin po namin at i-endorse po namin ito for the determination kung pwedeng mag-file po ng petition for cancellation of Kayo ang birth certificate. PSA ang magfa-file? Hindi ang po, ang OSG po. Kami po ang mag-endorse po sa kanila. Okay. So OSG Opo. ang magfa-file ng petition for cancellation. Opo. Ganun po ang proseso. Yes, Mr. Okay. Senator. Alright. And also, honorable senators, we also have a memorandum, guidelines of blocking ng mga civil registry documents. So, kalakip ng pag-endorse namin sa pag-file ng petition for cancellation of the birth certificate. We can also block the issuance of the birth certificate so that it cannot be used anymore in some other transactions moving forward. Ang aking suggestion sa PSA, tingnan na mabuti itong problemang to dahil lumalabas to sa maraming hearings namin at nagiging mas malala. Kagaya ng sinabi ko, ngayon kasi kahit nasabihin natin maraming basehan o maraming dokumento na pwedeng gamitin para sa pag-a-apply, birth certificate talaga ang ginagamit ng tao ngayon. Right? For example, sa certificate of candidacy nga, para patunayan na ikaw ay isang Filipino, birth certificate talaga ang pinapakita. At pag yan ang magiging basehan, ang isang kandidato na hindi naman Filipino, pwedeng tumakbo. Sabi ko nga, mayor, congressman, governor, senator, even vice president at presidente. Dahil nga dyan sa pagsisinungaling. Sa isang simpleng pagsisinungaling, yung pwedeng takbuhan ng taong nakinabang, ang layo. So ang aking suggestion sa PSA, dapat higpitan to dahil